Hey mga brods, pinag-uusapan na nga po ito pong pag-shipment na ito po ni Jetroy Rosario dito nga po sa SMB dahil ito nga pong Blackwater Bossing, nakaabang lang din naman sila sa offers nga po ng TNT at SMB dahil paligsahan nga talaga daw ng offer ito pong SMB at TNT tropang giga mga brods at kung sino nga ang pwede nilang kunin dito or tatanggapin nila yung offer kung sino yung mas maganda, doon nila papadalin or isi-ship ito pong si Jetroy Rosario mga brods. So syempre alam ko mga brods, palakihan na lang siguro ng pera at bigay ng lagay dito under the table ito pong TNT at SMB nang makuha lang nila ito pong si Troy Rosario. Dahil itong TNT alam ko matagal na nilang binitawan ito pong si Jetroy. So syempre may tampo pa rin yan ito pong si Rosario sa TNT Tropang Giga. Walang SMB, bagong kupunan nito ni Troy if ever man. At yun nga, mas maganda rin naman kasi ang takbo dito sa SMB mga brods. At sila pang defending champions ng All Filipino Cup kaya possible na ito pong si Troy at ang agent niya ay tatanggapin ito pong SMB. Mas malaki bigayan, magandang kupunan, magandang programa at yun nga mga brods, may goal din itong magkampiyon. At ito pong si Jetroy Rosario, alam ko, lumalakas ito kada season mga brods. Nakikita ko at napapansin ko nga sa mga social media post na ito po ni Troy ay talagang lumalakas siya every season mga brods. Yung work ethic na ito po ni Troy Rosario, yung kanyang hard work every game, talagang pinapamukha niya sa TNT na pinagsisiyan nila ito pong si Troy Rosario. At ito nga, ito pong Blackwater kahit papano isa rin naman ito sa mga umaangat din na kupunan dito sa PBA ngayong All Filipino Cup at hindi rin naman sila yung pinakakulelat sa bottom 2. Kaya nga ito pong si Rosario ay pilit nilang gustong ilipat ito sa SMB dahil mas makakatulong ito doon. So ito nga ang Blackwater, hindi naman ito ganun kagandahan ng lineup pero naaangat ito ni Troy Rosario at isa siya sa mga leader at key player talaga ng Blackwater Bossing. Kaya nga naman interesado talaga ang SMB dito dahil syempre subok na si Troy, mapagilas Pilipinas, mapat TNT Championship and yun nga, veterano na rin talaga ito kaya nga gusto itong kunin ng SMB at ni Boss Al Francis Chua. Dahil ito pong si Troy, hindi rin naman basta-bastang player ito, isang 6'7" power forward ito ng Blackwater Bossing mga brods. At yun nga, maganda dito kay Troy yung kanyang shooting. Sabi nga nila, ito nga po yung magiging next Ranedal de Ocampo ng TNT Tropang Giga pero wala na-trade siya ng TNT kaya hindi na siya nababansagang next RDO ng TNT Tropang Giga. Pero para sa akin mga bros, gumagawa ng sariling pangalan si Rosario, si Jetroy dahil para sa akin mas flexible at mas athletic na Ranedal de Ocampo ito. Malakas din ang pangangatawan, parang si Hodor din kung pumisikal din ito pong si Rosario. At ang maganda kay Troy ay talagang nag-improve ang kanyang physicality. Dahil pansin nyo rin sa mga past few seasons din nito po ni Troy Rosario at mga past team niya dito po sa TNT Tropang Giga, hindi naman siya ganun ka tigas-tigas pa, nagiging spot up shooter lang kasi siya dati ni Coach Chot Reyes. Pero sa Blackwater Bossing, ang maganda dito, nagiging flexible big ito pong si Rosario. So kumbaga siya ang nagiging power forward or nagiging 4 sa ilalim ng Blackwater Bossing kaya nahahasa siya sa ilalim at kung sa ganun, nagiging physical na rin siya. Malaking additional ito sa SMB mga brods. Magandang katulong ito sa ilalim like syempre itong sina Moutaw Tua dyan. And syempre mga brods, magiging maganda sa SMB dahil magkakaroon ulit sila ng panibagong shooter like Troy Rosario. Subok na mga brods, veterano, malakas talaga si Rosario. Hindi ko nga lang alam bakit trinade ito ng TNT. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba kagandahan na ba dapat ng SMB ang kanilang offer nang makuha si Troy Rosario? Dahil baka maunahan pa sila ng TNT. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Bakbakan nga ng Terra Firma Jeep nung isang araw versus Barangay Ginebra San Miguel at ginulat nga ng Terra Firma ito pong Barangay Ginebra. Dahil first quarter pa lang talagang kumakanana ito pong sina Stephen Holt, Wami Chongson at Javi Gomez de Leano mga brods, yung mga shooters ng Terra Firma Jeep. Kaya nga after ng first quarter ang ating score ay 24-17 at biruin nyo, in favor pa ito ng Terra Firma Jeep, sila ang lamang dyan mga kabrods. Tapos sa second quarter naman, dito na medyo mahabol ang Ginebra. Tapos ito ay led by Christensen Horinger. Simula first quarter to second quarter talagang si Sistan ang kumakana sa Barangay Ginebra San Miguel at ang kanilang leading scorer that time. Kaya ang ating second quarter ay nagtapos ng 41-40. Pero syempre, lamang pa rin ang Terra Firma Jeep dyan dahil laging may sagot ang Terra Firma once na humahabol ang Ginebra.
Third quarter rin mga bros, dikitan lang din talaga ang labanan dito. Kaya nagugulat na lang din ng mga fans, lalong-lalo na. Medyo dikit talaga ang laban against Terra Firma Jeep dahil isang beses pa lang sa buong history ng Ginebra na natatalo sila ng Terra Firma Jeep. 64-61 lamang pa rin ang Terra Firma Jeep dito mga bros. At dito na nga sa fourth quarter, medyo din na nga ito nagustuhan ng mga ibang Ginebra fans dahil yun nga, sumideline na rin. Ito pong si Coach Tim Cone, hindi na nga nag-coach. Medyo nadidismayan na talaga sa Ginebra at ito pong si Coach Richard Del Rosario, ang assistant coach ni Coach Tim Cone, ang siya na talagang nag-take over din dito. Pero napansin din ito ng mga Ginebra fans, lalong-lalo dyan sa Aquino Stadium mga kabrods. Bakit? Nabangko nga daw. Ito pong si Christian Stonehordinger, si C-Stan, knowing na naka 21 points na ito from first to third quarter pero hindi siya pinasok mga kabrods. In-explain na yan sa interview ni Coach Richard Del Rosario mga brods, na kaya nga naman daw napaupo ito pong si C-Stan dahil ito pong si Japet at Sydney Onwobere ang binabad niya dahil sila ang nakakahabol sa scoring mga brods. Kumbaga sila yung nagme-make ng run. Kaya nga ito pong si Stonehordinger ay pinaupo muna at hindi na pinasok ng buong fourth quarter dahil maganda nga ang chemistry ng Ginebra that time at nakakahabol sila sa Terra Firma Jeep. Pero mga brods, ito sa mga controversial na nangyari dahil ito pong si C-Stan ay dapat din nagamit ni Coach Richard Del Rosario. Dahil yun nga, maraming fans nagsasabi baka nga ito game fixing na naman, baka ito ay nagpatalo lang ang Ginebra. Pero hindi mga brods, nagalit na si Coach Tim Cone, nagbakbakan lahat, physical pa rin ang laro. So wala namang game fixing din dito mga brods. Pero yun nga lang, bakit lang nga lang hindi talaga nagamit kahit kaunting minuto si Stand na siya naman ang leading scorer that time. Pero sabi nga nila, nothing against Christian, we just stayed with those guys nga daw mga brods, na ito pong sina Japet at Sydney Onwobere. Pero at the end, natalo pa rin sila. Yun nga lang ang masakit, natalo rin sila tapos hindi pa naipasok si Stan mga brods. Yun nga lang masakit doon dahil pangalawang beses na ito sa buong history ng Ginebra natalo sila ng Terra Firma Jeep dahil ito ay nasa history book na mga kabrods. So lumalakas ng Terra Firma, umaangat na yun mga brods. Mangat nga sila sa pang 4th spot, 4-3 ang kanilang standing, while ito pong Ginebra bumagsak na nga sa pang-6 na spot na may 3 wins and 3 losses na talo. Sunod-sunod na talo ng Ginebra sa SMB nung una at ito naman sa Terra Firma Jeep. So nung talagang ball game mga brods, bilog ang bola at alam natin na legit naman talaga ang Terra Firma Jeep. Malalakas nga yung mga koponan na natatalo nila. So move on lang talaga mga brods at yun nga para naman din mas maging challenging na ang PBA at mas maganda ito na nananalo. Ito pong mga independent teams natin like ito pong Terra Firma Jeep. Lalong lalo na napunta nga sila dito sa Aquino Stadium from Araneta to Mawarina. Tapos napunta na ng Aquino Stadium na maliit na ang venue ng PBA. So kailangan din magpalakas talaga ng PBA. At maganda dito, nananalo na ito pong Terra Firma Jeep. Pero nothing against din sa Ginebra. Kailangan lang mag-move on ng Ginebra dito mga brods. Heads up lang, lalong-lalo na kay Coach Tim Cone. So salamat po sa panonood mga brods. Comment on mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.